Sang-ayon po kayo sa pag-aresto nila kay PRRD o hindi, sir? Bilang Pilipino, sir, sa opinion niyo po? Tama naman ginagawa ni Duterte nung araw Opo. sa droga. Ang problema ko lang, sa opinion ko Opo, opinion. ayaw niyang naging presidente na siya. Kung tumigil na sila sa kaka-atake kay Bongbong Marcos, bakit sana wala na siyang problema? Yun lang naman eh. Ay, ibig niyo sabihin, sir, nung natapos na yung pagka-presidente niya, dapat tumigil na siya ng pag-atake kay BBM? Hindi naman. Pabayaan mo na si BBM kasi kanyang panahon na eh. Okay po. Diba? Para wala na. Kung tuloy-tuloy mo siyang atakihin, nahahamper yung pag-asenso ng bansa natin, nahaharang yung progreso ng bansa natin eh. Bakit nung siya ba ang presidente, may humarang ba sa kanya? Wala naman ah. Kaya kung yan, tatanungin mo sa akin kung tama ba, may tama siyang ginawa para sa akin, pero mali yung tapos na ang termino niya, guguluhin pa rin niya ang pamamalakad ni President Marcos. Yan lang po. Sa ulitin po, naawa ko sa kanya kasi malaki din naman ang tinulong niya. Kaya lang, bigyan mo naman ang bagong presidente ng pagkakataon. Salamat po. Sir, bali, ang lalagay po namin is, agree po kayo sa pag-aresto? Eh kung yun ang kinakailangan, para tumigil siya. Para sa akin naman, may basehan naman at tama naman. Ang pag-aresto, binigyan siya ng 1 taon na pagkakataon para explain yung ginawa niya. At hindi naman si President Marcos ang may gagagawa niyan. Agency. Ano nga yung isang agency? International Criminal Interpol. Interpol. Oo, hindi siya. Opo. Hindi po siya ang may pasimuno ng pag-aresto? Ang nag-file sa kanya si Trillanes, hindi siya. Ano ang ating problema dyan? Hindi niya po pinapasok yung ICC. Dasal na lang natin na sana ay gumanda ang kanyang kalagayan doon, di naman siya magkasakit. Pangalawa, idasal natin yung bansa natin na magkaroon tayo ng katahimikan. So sir, okay lang po sa inyo na nahuli siya, no? Pero sa tanong ko po, sir, gusto niyo po ba siya just in case na makabalik dito sa Pilipinas pa? Parang karapatan niya yun eh. Opo. Kung pakawalan siya ng ICC, bakit hindi? Karapatan. Basta't pro ako sa karapatan ng bawat Pilipino. Very well said po, sir. Napakaganda po ng opinion. Thank you po, sir. Kaugnay niyan, isang ICC-accredited lawyer nagpaalala sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isantabi muna ang emosyon at antabayan ng mabuti ang proseso sa kaso nito. Ayon kasi dito, kahit ICC judges at officers ay hindi nakaligtas sa online harassment na posibleng makaapekto pa sa mosyon ng dating Pangulo. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Kaliwat kanan ang protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC-accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa mosyon ni dating Pangulong Duterte na siyang makapagpiyansa. Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para makakuha ka nito, kailangan mo ng extreme and urgent necessity. Malabo ngayon, lalo ng sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point na talagang hinaharas pa online yung mga ICC judges and officers natin, no? Dahil ngayon, napapakita na talagang flight risk and napapakita rin na sobrang powerful pa rin politically ang kampo ni President Duterte and magsasabi talaga, magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. No? Kung, po pwede siyang magtago. Dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, nakikita rin ni Attorney Butuyan na may hihirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Ito ay matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero uning testigo ng prosecution ay yung akusado mismo, dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, eto hanggang wa effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, nako, ewan ko kung anong klaseng tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya.
Maaari pa ring umapela ang dating Pangulo para questionin ang jurisdiksyon sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pwedeng siya mag-high ng mga challenge, no? Challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the warrant of arrest, tapos challenge on the jurisdiction of the ICC. May paalala naman si Attorney Butuyan sa mga taga-suporta ng Pangulo. Itabi nila yung mga emotion nila, yung prejudices nila, yung sentimiento nila, and tignan talaga ng kasinsinan yung mga nangyari, no, noong panahon ni Pangulong Duterte. So, dapat talaga matuloy yung proseso at madinig, magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. DDS, punta kayo sa website ng ICC. May siyam pa doon na bibigyan ng warrant of arrest next week. Punta ka sa website, mga DDS, i-check nyo, ICC. Doon sa website nila, may siyam doon na bibigyan ng warrant of arrest. Kasama doon si Pusit Ninio. Kasama doon si Al Balealde at saka si Bato de la Rosa. So, iyakan na to. Magsasama na doon sa ICC yung mga kurimaw. Ala na, finish na kahit anong dakdak nyo dyan. Kahit magpakamatay kayo dyan o maglupasay kayo dyan, wala na kayong magagawa. Rally. Sabi mo, rally ng mga tanga. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihes. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Ha? Paano niyo ako didipatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin. Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo?